Sa kabila ng dumaraming bilang ng mga aso at pusang napapabayaan sa lansangan, may isang animal welfare group sa bansa na patuloy ang laban para mabawasan ang bilang ng mga free-roaming animals at mabawasan ang kaso ng rabies sa Pilipinas. Alamin sa aking report. Taong 2022 nang maitatag ang Biyaya Animal Care bilang isang veterinary clinic na nagsisilbing pangunahing pinagkukunan ng pondo para sa kanilang mga programa. Kalaunan, nabuo ang Biyaya Animal Care Foundation upang mas mapalawak ang kanilang advokasya. Ayon kay Rina Ortiz, President ng Biyaya Animal Care Foundation Incorporated, mahalaga ang matibay na sistema at sufficient na pondo upang masiguro ang tuloy-tuloy na serbisyo para sa mga hayop. We decided to put up the foundation, but we were already doing foundational work from the start with rescuing and pagpapakapon sa buong Pilipinas. Yung pinaka-hashtag po namin is Stray Free, Rabies Free Philippines 2035. Now, yung word stray ay pinapalit na free roaming animals kasi madaming mga hayop, cats and dogs na they belong na to the community. Dahil sa dumaraming karahasan laban sa mga aso at pusa, isinusulong ng organisasyon ang Malawakang Kapon Program. Sa katunayan, nakapagsagawa na sila ng daan-daang libong kapon sa iba't ibang panig ng bansa. Isang hakbang upang mapababa ang bilang ng mga hayop sa lansangan at maiwasan ang paglaganap ng rabies. Kasabay nito, binibigyang diin din nila ang edukasyon ng mga pet owners para sa responsableng pag-aalaga. So, capacity building and also it is for the benefit of everybody. Aso at pusa. Kaya we have this thing called animal welfare is human welfare. Kaugnay nito, mahigpit ang kanilang adoption process upang masigurong mapupunta sa responsableng tagapag-alaga ang mga hayop. Sumasailalim sa masusing interview ang mga potential adopters at sinusuri ang kanilang kakayahan na magbigay ng tamang alaga. In the interview process, we will also require for a video of your place para makita namin meron ba kayong lugar, meron kayong kakayanan para sa oras, pagkain, gamot. Pa nag-adapt po kayo sa amin, we will kompleto na yung bakuna, kompleto na yung deworming, kapon na po sila. Kami po ang nagdi-deliver sa bahay ninyo para makita po namin kung kamusta yung kalagayan. Hindi naman kailangan maganda or malaki yung bahay. Mas maimportante po namin na mahal niyo yung aso. So, it's not such a long process but we need to protect the animal. Aminado ang grupo na ang pinakamalaking hamon ay hindi ang mga hayop, kundi ang mga tao, lalo na ang mga nananakit o nagpapabaya sa mga alagang hayop. Kaya naman hinihikayat ng grupo na kung hindi kayang mag-alaga, huwag na lamang sakta ng mga ito at pabayaan na lamang. Sila din ay nagtuturo ng ibang mga lessons. Nagtuturo din sila kung paano to forgive, to let go. And yung pinakamasakit is they also teach you that when it's their time to go, it's okay. Let go. Isang paalala lang ito na tulad ng tao, ang mga hayop ay marunong ding masaktan at marunong ding magmahal. Minsan nga sa kanila pa natin natututunan ang tunay na kahulugan ng tunay na pag-ibig. Kaya naman samahan niyo po kaming muli sa susunod na episode ng If You Know, You Know dito lang sa 13 sa tanghali. Dahil the more you know, the better.